ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Paanong buntis ka? Di ba nag-ingat naman tayo? Lalo na ako. Akala ko rin eh. Ginawa naman natin lahat pero kasi... Sigurado ko ba sa sinasabi mo? Baka naman... Hindi na nga ako dinatnan mula pa nung nakaraang buwan. Pangalawa na ngayon. Never nangyari sa akin to, Brandon. Baka naman na-delay ka lang. Kapupuyat natin. O baka naman may kinain ka nagpauro sa buwan ng dalaw mo. Hindi naman nakaka-apekto ang pagkain sa dalaw, Brandon. Anong di nakaka-apekto? Huwag mo nga akong gawing bobo. Hindi ko naman sinasabi yun eh. Ang sa akin lang, sigurado akong buntis ako. Hanggat wala kang matibay na patunay na buntis ka nga, hindi ako maniniwala. Ito! Ano yan? Pregnancy test! O tapos? Positive! Ang labo naman, Lois eh. Paano to? Pinikot mo ako eh. Paanong pinikot? Eh higit sa lahat, ikaw ang may pinakagusto nitong mangyari. Huwag mo sa akin isisi to. Paano ako nakakasiguro sa akin yan? Ano? Paano ako nakakasigurong hindi ako nasalisihan? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Naniniguro lang ako. Aba malay ko ba kapag hindi tayo magkasama eh, may ibang lalaki na sumasalisi sa'yo? Huwag mo nga akong pagbintangan ng ganyan. Alam mo na lagi tayong magkasama. At ikaw ang nakauna sa akin. Wala akong iba at ikaw lang ang mahal ko. Hindi. Hindi pwede to. Ayoko. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko paninindigan yan. Ayoko ng anak. Hindi ako handa dyan. Halos hindi ko na nga mapakain ang sarili ko at hanggang ngayon, nakikitira pa rin ako sa mga magulang ko. Tapos magdadagdag pa ako ng palamunin? Magtutulungan tayo. Anong tulong ang magagawa mo eh high school ka pa lang? Bata ka pa lang. Wala kang alam. Paano mo mabubuhay ang anak mo? Anak natin. Anak mo lang. Wala akong balak panindigan yan, no? Bahala ka dyan. Uy, saan ka pupunta? Brandon, mag-usap tayo. Huwag akong hawakan. Tapos na tayo. Please. Please, Brandon, huwag mong gawin sa akin to. Please, parang awa mo na. Hindi ko kaya mawala ka. Ano ba? Huwag mo akong hawakan, sabi. Brandon, huwag mo akong iwan. Mahal na mahal. Hindi kita mahal, kaya huwag mo akong mahalin. Sabi mo. Kalimutan mo na lahat ng sinabi ko. Pero ang sabi Kalimutan mo na rin ako. Parang gumuho ang mundo ko nang hiwalayan ako ni Brandon. Para akong sinaksak ng punyal sa dibdib habang pinagmamasdan ko siyang lumayo sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang tapusin ang lahat sa amin, hindi ba mahal niya ako? Iyon ang sabi niya sa akin. Kaya ako nga ibinigay sa kanya ang katawan ko kasi alam kong mahal niya ako kaya hindi ko na kailangang matakot na isuko yon sa kanya. Iyak ako ng iyak noon dahil naghahalo ang sakit sa aking dibdib at sa aking sinapupunan. Paikot-ikot ako noon sa town at hindi alam kung saan ba pupunta. Gutom na ako noon at padilim na ng padilim, pero imbis na umuwi ako ay hindi ko yung ginawa dahil sa takot na harapin ang aking mga magulang. Pihadong magtataka ang mga yon sa pamumugto ng aking mga mata. Sasabihin ko ba sa kanila ang totoo? Na kaya namumugto ang aking mga mata ay dahil sa kakaiyak dahil iniwan ako ni Brandon na boyfriend ko at nabuntis ako. Kaya ko bang tanggapin ang magiging reaksyon nila? Alam kong hindi na ako makakatakas pa sa sitwasyon ko. Kaya nang dumilim na ay umuwi na ako. Bahala na ang sabi ko. Kung mapansin man nila ay sasabihin ko, Diyos ko, sana ay matulungan mo ko. Napansin nga ng aking ina ang aking mga mata at ang gulo at pawisang kong buhok. Niyakap ako nito at tinanong kung ano ang nangyayari sa akin. Akala ko noon ay hindi ko magagawang sabihin ng totoo pero nang tumitig ako sa mga mata ni Mama, doon ay sinabi ko na ang lahat.
Iyak ako ng iyak at niyakap niya ako at pinatahan. Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging reaksyon niya. Pagkatapos noon ay dumating naman ang aking ama. Si mama na ang nagsabi ng lahat. Iba ang reaksyon niya kay mama. Nagalit ito pero hindi niya ako sinaktan. Nang mailabas na nito ang lahat ng galit niya sa pamamagitan ng mga salita, ay lumapit ito sa akin at niyakap ako. Binulungan ako nito. Susuportahan daw niya ako at hindi nahahayaang pang makalapit sa akin ng lalaking nakabuntis sa akin. Magpakatatag daw ako. Dahil doon ay umiyak na naman ako ng umiyak. Minalas man ako sa lalaking minahal ko, Papa Dudut. Alam ko namang swerte ako sa aking mga magulang na binuhusan ako ng pagmamahal. Sapat na yon para malaman ko kung gaano ako kamahal ng Diyos. Mabilis na lumipas ang panahon. Nakapanganak na ako at hindi ko na nakita pang muli si Brandon. Naalala ko pa kung ilang gabi akong nagsayang ng luha ng dahil sa kanya. Saka ko lang naramdaman na nakamove on ako sa kanya noong isinilang ko na ang anak kong lalaki. Nung nakita ko ang maliliit niyang mga kamay at mga paa, noong nilagay siya sa aking dibdib, doon ko napatunayan na anak lang pala ang magsasalba sa puso ko. Pinangalanan ko siyang Joshua. Sinunod ko sa aking namatay na kapatid. Siya na ngayon ang buhay ko sa mga susunod pang taon ng buhay ko. Pangako yan. Bumalik ako sa aking pag-aaral 1 taon matapos akong manganak. Sinikap kong makatapos kaagad dahil yun lang naman ang maibabalik ko sa naging tulong ng aking mga magulang. Nakapagtapos ako ng hanggang kolehiyo at nakapagtrabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Maayos na ang naging buhay ko. Nagawa ko ng makapagsustento sa aking anak na hindi galing sa aking mga magulang. Sobrang saya ko sa totoo lang. Nakakapagod ang magtrabaho pero sa tuwing uuwi ako at makikita ko ang anak ko, ay nawawala ang lahat ng yon at napapalitan ng saya. Iba talaga ang pakiramdam ng maging isang ina, Papa Dudut. Kaya naman ibinuhos ko sa aking anak na si Joshua ang lahat ng meron ako. Oras, atensyon at pagmamahal. Lahat yan ay solo niyang nakukuha. Hindi na nga rin ako nagkaroon pa o umasa na makakahanap pa ng isang lalaking mamahalin bukod sa aking ama at anak. Parang pakiramdam ko ay mauubos na ako kapag humanap ako ng isang lalaking makakarelasyon. Bukod doon ay may takot na rin ang aking puso na magtiwala at magmahal muli. Kahit na sabihing ilang taon na ang lumipas, ay hindi pa rin handa ang puso kong magmahal. May anak naman ako na pag-aalayan ko ng lahat ng meron ako. Bakit kailangan maghanap ako ng iba, hindi ba? Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Sa tuwing nilalayo mo ang sarili mo sa usaping pag-ibig ay siya naman ang kusang naglalapit nito sa iyo. At ang nilapit sa akin ng tadhana ay si Peter. Good afternoon po. Ano pong may tutulong po sa inyo? Yes po. Okay lang po ba kayo? Tubig? No, What po? sorry, medyo ano kasi. Wait lang po O ito juice. Mukhang kinukulang ka na ng sugar sa katawan eh. Mukhang nangihina ka na. Thank you, Miss. Loisa. Yes, Loisa. Yan na naman tayo eh. Sorry, ang ganda mo kasi. Ano yun? Juice? Ha?
Sa'yo na lang tong juice. Mukhang ikaw naman yung kinulang sa sugar. Ay, hindi. Sa'yo na yan. Nahawakan mo na eh. Porke ba nahawakan na ng iba, di na pwede? Ay, hindi naman. Ano ba kasing may tutulong ko sa'yo? Humahaba na kasi yung pila, oh. Yes, sorry. Man, you're so beautiful. Hindi to linya para sa pick-up lines, ha? Alam ko, nagandaan lang kasi ako sa'yo. Sir? Peter na lang. Sir Peter, nasa trabaho kasi ako ngayon. Kaya please, wala akong oras sa mga sinasabi mo tungkol sa itsura ko. Ano nga ulit ang kailangan mo? Business permit para sa negosyo kong milk tea. Okay. Ito ang kailangan mong i-process para mag-grant ang business permit na kailangan mo. I-check mo na lang lahat ng kailangan dyan, ha? Tapos punta ka dun sa window 22. Tapos ipa-verify mo lahat ng details na may susulat mo dito at sila rin na magbibigay ng ibang instruction sa'yo. May tanong pa po ba kayo, sir? Yes. Ano po yun? May boyfriend ka na ba? Doon na nga kami nagkakilala ni Peter. Paulit-ulit itong bumabalik sa trabaho ko kahit tapos na ngang makuha ang business permit niya. Kunwari ay pipila pa ito para magtanong-tanong. Siyempre bilang trabaho ko naman na sagutin ang mga tanong nito ay ginagawa ko naman kahit halatang halata na paulit-ulit na lang ang mga ito. Mukha naman itong matalino. Hindi ba niya nagets lahat ng sinasabi ko o nananadya lang talaga? At nung umabot na ng 2 buwan ng pabalik-balik nito sa opisina, ay prenangka ko na siya. Tinanong ko siya kung ano ba talaga ang gusto niya. Kasi lahat ng pasikot-sikot para makuha ang business permit niya ay alam na niya. Parang mas alam na nga niya kaysa sa akin. Ngumiti lang ito na parang nahihiya. Tapos nilabas sa bag niya ang isang maliit na polar bear stuffed toy na may hawak na puso. May hindi sinasadya itong napindot na naging dahilan para tumunog yon. Nagdala ito ng ingay sa loob ng opisina na naging dahilan para magtinginan ang lahat sa amin. Pulang-pula ang mukha namin noon habang pilit na hinahanap kung paano i-off ang music nito. Pinasok na lang niya sa bag niya nang makitang wala ng pag-asa para mapatigil pa ito. At tinanong kung pwede raw ba niya akong sunduin mamayang uwian. Dahil sa pagkataranta dahil sa ingay ng stuffed toy na yon ay umuo na lang ako para umalis na siya. Napatalon pa ito sa tuwa bago ko siya pinaalis sa pila. Nakangisi ang mga katrabaho ko sa akin, ako naman ay hindi pa rin nawawala ang pamumula sa pisngi ko. May mga nagtatanong sa pila kung boyfriend ko raw ba siya, tumanggi ako. Parang sila patong kinikilig dahil gwapo daw si lalaki. Bagay daw kaming dalawa. Well, hindi ko naman maikakailang gwapo nga siya, Papa Dudut. Makapal ang kanyang itim na kilay at mahaba ang mga pilik mata. Malalim ang mga mata at matangos ang ilong. Maputi ito at hinuhulaan ko pa rin kung may lahi nga ba ito. Siguro meron kasi may freckles ito sa pisngi. Gwapo nga talaga. Kaya nagtataka ako kung bakit interesado siya sa akin. Wala ba siyang ibang makita? Meron naman eh. Ang daming magaganda sa mundo at kung inihalo ako sa kanila, hindi mo ako mapapansin. Putlain ako at payat. Hanggang balikat ang unat na unat kong buhok. Hindi rin ako masyadong nagme-makeup kaya mukha akong laging may sakit. Ang sabi ng nanay ko ay mag-lipstick naman daw ako pero hindi kasi ako komportable. Lalo na't sa lasa na naaamoy ko pa kapag nagsasalita ako. Ayoko. Siguro hindi lang talaga ako sanay. Nang sumapit na nga ang uwian ay nakita ko siyang naghihintay sa labas ng opisina. Tinanong ko kung dala ba niya ang stuffed toy na dala niya kanina. Tumawa ito at sinabing pinamigay na niya sa batang nakasalubong niya. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero habang naglalakad kami palabas ng opisina ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba. Matagal-tagal na rin ang panahon mula noong huli akong nakipag-date.
huling nakasama ang isang lalaki. Parang bumalik lahat ngayon. Yung kaba at excitement. Hindi ko pa nga sigurado kung date ba yon o gusto lang akong isabay pa uwi. Saka ko na lang nakumpirma na date ngayon nang ayain ako nito sa isang mamahaling restaurant malayo sa trabaho ko. Tinanong ko siya kung bakit kami napadpa doon. Ang sabi niya, date daw yon at deserve ko yon dahil sa sobrang laki ng pasensya na ibinigay ko sa kanya sa mga tanong niya sa akin para sa business permit niya. Sabi ko, trabaho ko yon. Hindi naman kailangan ng kapalit. Ngumiti lang ito at saka nagsimula ng umorder. Siya na ang pina-order ko kasi hindi ko naman alam kung paano ba doon. Mukhang sanay na itong banggitin ang nasa menu. Masyadong banyaga ang mga salita na ginagamit niya. Mukhang mayaman itong si Peter. Nang matapos siyang umorder ay nagtanong ito sa akin. Sagot naman ako ng sagot. This time, hindi na siya tungkol sa business permit kundi tungkol sa personal kong buhay. Ewan ko ba? Hindi naman ako mapagtiwala sa mga taong kakikilala ko lamang pero hindi ko alam kung anong karismang meron si Peter para mapa-oo niya ako sa mga gusto niyang malaman. Hanggang sa dumako kami sa usapan sa aking relationship status. Prenangka ko ito at sinabing may anak na ako pero walang asawa. Tumango lamang ito. Hindi ko naman nakitang nadismaya ito bagkos ay nagtanong pa ito tungkol sa anak ko. Kung ano ang gusto ng anak ko, paborito nitong subject sa klase, paboritong artista, mahilig daw ba ito sa K-pop, mga ganyan. Natuwa ako dahil hindi siya nag-alangan papadudot nang malaman niyang may anak na ako. Hindi katulad ng ibang sumubok manligaw sa akin, nung nalaman nilang may anak na ako ay kusa silang lumayo. Pero iba si Peter. Hindi siya natakot, hindi nag-alinlangan, hindi nadismaya at natuwa ako. Hindi ko alam pero natuwa talaga ako. Inaya ako nito sa sumunod na date. Lagi na niya akong sinusundo sa opisina. Lagi itong may dalang pagkain para sa akin at regalo para sa anak ko. Lahat ng gusto ng anak ko ay binibili niya. Tumanggi na ako nung una sa mga binibigay niya pero pinipilit niya at ang sabi niya gusto raw niyang makilala ang anak ko. Hanggang sa isang araw, nakilala na nga niya hindi lang ang anak ko, pati na rin ang mga magulang ko. At doon ay sinabi nito sa kanila na interesado siyang ligawan ako. Botong-boto sila kay Peter, Papa Dudut. Kitang-kita ko lalo na kay Papa na approve sa kanya si Peter. Noong nakilala nila si Peter ay wala itong ibang ipinakita kundi ang paggalang niya. Nakita nila na sincere daw si Peter sa akin at higit sa lahat, ang sabi ni Mama, oras na rin para buksan ko ang puso ko. Matagal-tagal na rin kasi mula noong huli ko itong binuksan. Oras naman daw para sa sarili ko naman daw ang pasayahin ko. Habang sinasabi nila ito ay iniisip ko ang anak kong si Joshua. Ayos lang ba sa kanya? Nung minsang kinausap ko na ang anak ko ay giliw na giliw ito na ipinakita pa sa akin ang mga laruang binili ni Peter sa kanya. Tinatanong pa nito kung kailan ulit siya dadalaw. Pati ang anak ko ay halatang boto nga sa kanya. Kaya naman noong nakita kong approve na silang lahat, ay sinagot ko na nga si Peter. Walang halong pagsisisi. Puro saya ang naramdaman ko na mga oras na yon nang opisyal nang maging kami after 8 months ng panliligaw niya. Nang maging kami ay ipinakilala naman ako nito sa kanyang mga magulang. Tama nga ang hinala ko. Talagang mayaman ang mga magulang ni Peter. Kaya nga medyo ilang akong kausapin sila dahil alam kong sanay silang makisama sa mga katulad nilang may kaya. Hindi tulad ko na simpleng mamamayan lang. Proud na proud si Peter na ipinakilala ako sa parents niya.
Alam mo yung parang binebenta niya ako sa kanila. Lahat ng magagandang bagay na meron ako ay ginamit niyang baraha para magustuhan ako ng mga magulang niya. Sa una ay parang ayos naman sa kanila. Pero noong nalaman nila na may anak na ako sa pagkadalaga, ay nagiba ang timpla ng mukha nila. Lalo na ang nanay niya. Parang napundi ang ilaw nito nang sabihin ni Peter sa kanila ang sitwasyon ko. Hindi ko maiwasang mapayuko na lamang nang tingnan ako ng kanyang ina na si Mrs. Carmen. Punong-puno ito ng pagkadisgusto. Hindi ko alam kung bakit at parang hindi ito nakikita ni Peter na puno pa rin ng ngiti habang nagsasalita dahil ako ay pasong-paso na sa mainit na tingin ng kanyang ina sa akin. Gusto ko na ngang umalis noon pero nag-promise kami na mag-i-stay for dinner. At hanggang sa hapagkainan ay sa akin pa rin nakatingin ang kanyang ina. Yung tingin na nagbabanta. Hindi ko halos nagalaw ang pagkain sa aking plato. Pero tubig ang ginalaw ko dahil panay ang tagaktak ng pawis ko. Hindi ako komportable sa sitwasyon kong yon. Hindi ito ramdam ni Peter at hindi ko rin naman magawang sabihin sa kanya. Paano siya maniniwala sa akin? Baka isipin niya na guni-guni o pakiramdam ko lang yon. Siyempre, higit sa lahat ay siya ang mas nakakakilala sa nanay niya. Sino ba naman ako? Bagong salta lang naman ako sa buhay niya. Sana nga ay pakiramdam ko lang yon talaga. Pero nang tumagal ay mukhang totoo na ang unang pakiramdam ko sa kanya. Iba pa rin talaga ang trato sa akin ni Mrs. Carmen, ang ina ni Peter. Sa tuwing pumupunta kami sa bahay nila ay pinaparamdam nitong hindi niya ako gusto. Hindi ako nito kinakausap o tinitingnan man lang. Hindi naman ito nahahalata ni Peter at masyado kasi siyang focus sa pag-aasikaso sa akin. May mga oras pa nga na pupunta lang ako sa banyo ay bubungguin pa niya ako at sasabihin sa akin na tanga ako. May mga oras na masasalubong ko siya at titingnan lang ako mula ulo hanggang paa at sasabihin cheap daw ako. Kunwari ay wala na lang akong narinig dahil ayoko ng gulo. Pero kung paano niya ako sakta ng pisikal, sa tuwing nagkakasalubong kami sa bahay nila ay ramdam ko na ayaw niya sa akin. Pati ang mga parinig nito sa akin na alam kong para sa akin naman talaga ay hindi rin niya pinapalagpas. Hanggang isang araw, nagdadahilan na lang ako kay Peter sa tuwing gusto niya akong idala sa bahay nila. Sinasabi ko na may gagawin ako o kaya naman ay may sakit si Joshua o kailangan ako sa bahay. Minsan sinasabi ko sa bahay na lang kami. Kapag nagtataka siya ay bigla kong irarason at tinatamad na kasi akong pumunta doon. Naiintindihan naman niya kasi may kalayuan ang bahay nila sa amin. Pero ang pagrarason na ito ay may hangganan. Nang makaramdam ito na talagang ayaw ko nang pumunta sa kanila ay nagtanong ito. Ano raw ba ang problema? Sinabi ko sa kanya ang katotohanan, Papa Dudut. Ayokong maglihim kay Peter. Di rin maganda na itatago ko ang nararamdaman ko dahil kung sakaling kami man ang magkatuluyang dalawa ni Peter, balang araw ay kailangang alam na nito ang nangyayari para agad mabigyan ng solusyon. Sinabi ko sa kanya ang mga napansin ko at lahat-lahat hanggang sa maliliit na detalye ay hindi ko pinalagpas. Nakinig naman ito pero hindi ko alam kung ano ang takbo ng utak niya. At nang matapos na ako magkwento ay siya naman ang nagsalita. Tama nga ang hinala ko. Hindi ito naniwala at sinabing pakiramdam ko lang daw yon dahil hindi naman kami magkakilala pa ng husto. Ang solusyon na nakikita pa nito ay makipag-bonding pa ako sa nanay niya. Huwag daw akong lumayo. Ang sabi ko ay hindi ko na kaya pero sabi niya ay dapat ko raw gawin dahil mabait daw ang ina niya.
Hindi na lamang ako umimik noon. Aaminin ko na nasasaktan ako dahil hindi niya ako pinaniwalaan. Pero ano bang laban ko, karelasyon ko lang siya, hindi ba? Nanay niya yon. Kaya tumahimik na lamang ako at alam kong nahalata niya yon, kaya nagplano ito ng gagawin para matigil na ang issue sa kanyang ina. Papa Dudut, inaya niya ako makipag-live-in sa kanya. Tumira na raw ako sa kanila. Papatunayan daw niya na iba ang pagkakakilala ko sa nanay niya. Tumanggi ako at natatakot ako. Ayoko. 1 taon pa lang kaming mahigit, baka mas lalo itong magalit sa akin. Pero sinabi ni Peter na bigyan ko raw ng chance ang plano niya. Hindi ko alam, pero parang ayoko. Nang makita nitong tahimik lamang ako ay may dinagdag pa siya sa plano niya. Isama ko raw si Joshua para komportable ako. Napatingin na lamang ako kay Peter. Seryoso ba siya? Isasama niya ang extra baggage ko sa bahay nila? Sabi niya, siya na raw ang bahala sa lahat. Aampunin niya ang anak ko. Siya na raw ang magiging ama. Luhang-luha ako noon habang sinasabi niya ang mga plano niya. Hindi lang para sa akin kundi para sa anak ko. Sa isip ko ay napakaswerte ko para tanggapin ng ganito ang anak ko ng lalaking minamahal ko. At dahil sa sobrang ligaya ay pumayag ako. Bahala na. Masyado akong binulag ng saya kaya hindi ko na pinag-isipan pa kung ano ang masamang epekto nito para sa akin. Ewan ko talaga kung tama tong desisyon natin, Peter. Relax ka lang, akong bahala sa'yo. Makikita mo na maayos at mabait si Mama. Ewan ko, Peter. Iba kasi talaga yung pakiramdam ko eh. Huwag masyadong nega, okay? Sa kabira naman si Mama dito sa bahay. Kasi madalas inaayos niya ang negosyo namin. Kaya chill ka lang, okay? O, ayun na siya. Good evening po, Mrs. Carmen. Mama na lang, huwag na Mrs. Carmen. Ang formal masyado eh. Sabi ko sa'yo eh. Anong sabi mo sa kanya? Sabi kasi niya, pakiramdam daw niya, ayaw mo sa kanya. Peter! Ako, ayaw sa'yo? Naku, bakit mo naman naisip yan? Lahat ng pinapakilala sa akin ni Peter, ex-man niya o kaibigan, ay mahal ko na rin. Lalo na kasi nakita ko kung gaano ka kamahal ng anak ko. Ngayon ko lang siyang nakitang ganyan. Naman. Well, kailangan niyang malaman ang totoo. So, nasabi na sa akin ni Peter na dito ka na raw titira with your son? Ay, yun po yung plano niya. Well, that's good. Para may nakakasama naman ako dito. Paano kasi itong si Peter? Madalas wala dito. Bukod sa inaayos niya yung ibang milk tea franchise namin, ay madalas magkasama kayo. Opo. Bihira ko na nga rin po siyang nakakasama lately kasi busy daw po siya sa ibang franchise niyo outside Manila. Uy, bumabawi naman ako sa'yo ah. Teka nga, kuha lang ako ng iinumin natin. Wait lang ha, usap muna kayo ni Mama. Well, tama ka, Loisa. Po? I don't like you and I will never like you. Mama? Disgusting. Don't you ever call me Mama. Isa lang ang anak ko. Hindi ko alam kung anong nakita sa'yo ng anak ko at binaliw mo siya ng ganyan. You look so ordinary. Mrs. Hindi pa ako tapos. Ang kapal din ng mukha mo na pumayag na magstay dito sa bahay. Free board and lodging with your kid? Oportunista! Kung ayaw niyo naman po na... Sa tingin mo may magagawa pa ako kung ayaw ko na tumira ka dito? Wala! Dahil yun ang gusto ng anak ko at ayaw kong nakakasira ng saya niya. Mrs. Ito na ang coffee! Decaf sa'yo, Loisa, kasi alam ko di ka pwedeng mapuyat. Peter? Peter! Grabe, super fun kausap itong si Loisa. She told me everything about your relationship. Natutuwa ako, anak, that you're taking it to the next level. Live-in muna ha, huwag muna kasal. Kasi baka masakal ka. I'm kidding. I'm always kidding. Saka na ang kasal, Ma.
Pero soon na yon once maging stable ang ibang milk tea franchise natin. Sure, 100% akong approve dyan. Peter, pwede bang umuwi muna ako? Medyo sumama kasi ang sikmura ko eh. Sure, late na rin, baka matraffic pa tayo. Kunin ko lang yung susi sa kusina, naiwan ko eh. See you next week, Loisa. See you next week. Hanggang sa pag-uwi ay hindi ko makalimutan ang mga sinabi ng nanay ni Peter sa akin. Hindi ko ito binanggit kay Peter. Hindi ko rin naman alam ang mga sasabihin sa kanya. At saka kahit magsalita ako ay paano ako makakasigurong paniniwalaan niya ako. Napansin ni Peter ang pananahimik ko noon. Ang akala niya ay masama lang talaga ang pakiramdam ko. Kaya hinayaan na lamang ako nito at umuwi na siya. Kung alam lang niya na masama lang talaga ang loob ko sa mga sinabi ng nanay niya sa akin. Hindi ko na nga rin alam kung paano iaatras ang plano namin na doon ako tumira. Nakabili na ng ibang kailangan namin para sa paglipat ko doon. Nakakahiya naman kung bigla akong aatras. Saka paano kung umatras nga ako? Ano ang irarasong ko sa kanya na dahilan? Hindi pwedeng sabihin na yon ay tungkol sa ina niya dahil baka pagmulan pa ng away namin. Gulong-gulo ako. Tama ba itong pinapasok ko? Nang sumapit ang gabi bago ako lumipat kina Peter ay tinulungan ako ng aking mama na mag-ayos ng ibang mga natitirang gamit namin ni Joshua. Tahimik ako noon at pakiramdam ko ay nakaramdam din siya ng mali. Sinubukan ako nitong tanungin pero umiling ako at ang sabi ko ay ayos lang ako. Ayaw niyang maniwala. Nagtatalo ang isipan ko kung sasabihin ko ba sa kanya o magsisinungaling ako tulad ng ginawa ko kay Peter. Bumuntong hininga ako at sinabing nalulungkot lang ako kasi aalis na ako sa poder niya na totoo naman. Niyakap ako nito at umiyak siya. Nahawa ako at nakiiyak na rin. Marami itong binilin habang nakayakap sa akin hanggang sa dumating na nga si Papa at Joshua galing sa pamamasyal. Nakiyakap na rin tuloy sila kahit na hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Napatawa na lang kami ni Mama. Kahit papaano ay gumaan ng loob ko at kahit papaano ay nawala na ang pangamba ko sa paglipat kong yon kina Peter. Bukas ng umaga ay susunduin na kami ni Peter. Kaya naman after naming magayos, uminom lang kami ng mainit na gatas nila Mama kasama si Joshua at nag-usap-usap. Nagtatawanan hanggang sa hinayaan na nila kami ni Joshua na magpahinga na. Ilang oras lang at sisikat na ang haring araw. Nakatakda na ang paglipat namin. 8:30 ng umaga nang sinundo kami ni Peter sa bahay. Nagpaalam na kami kina Mama at Papa na bakas pa rin ang lungkot sa mga mata nila pero pilit na nagpapakatatag para hindi na kami magdalawang isip na umalis. Nang makarating kami sa kanila ay tinulungan kami ng isa nilang kasambahay at isang boy. Natapos kami siguro mga 2:00 na ng hapon. Natapos na naming ayusin ang kwarto namin ni Peter at kwarto ni Joshua. Nakita ko kung gaano kasaya ang anak ko dahil sobrang laki daw ng bahay ni na Daddy Peter niya. Hindi raw katulad sa amin na halos magkakabungguan pa kami kapag nagkakasalubong. Masaya naman ako na komportable ang anak ko rito. Ang hiling ko lang sana ay hindi siya pagdiskitahan ng ina ni Peter. Nung gabi ay dumating si Mrs. Carmen. Masaya itong sinalubong kami ng aking anak. Giliw na giliw siya habang nakibeso sa akin pero nararamdaman ko naman na hindi naman niya dinikit talaga ang pisngi niya sa akin. At umira pa pagkatapos. Pinisil-pisil nito ang pisngi ng aking anak. Ang sabi niya ay ang cute-cute daw ng anak ko. Kaya gigil na gigil siya pero sa totoo lang ay parang sinasaktan na niya.
Hinila ko na lang ang anak ko nang mapansin kong nasasaktan na siya. Hindi naman nakahalata si Peter. Sabay-sabay kaming nag-dinner noon at ang saya-saya ni Mrs. Carmen. Hindi ko alam kung totoo ba to o tulad ng dati ay kunwari lang. Nang umalis sandali si Peter para iayos ang parking ng sasakyan niya dahil dumating na ang tatay niya, ay saka ko nakumpirma ulit ang masamang ugali ni Mrs. Carmen. Lumapit ito sa akin. Tumabi sa akin. Inuubos ko na lang ang natitira kong ulam sa plato. Pagkaupo nito ay pinisil nito mula sa ilalim ang hita ko na may halong kurot. Binulungan din ako nito ng isang malutong na mura. Tumingin ako kay Joshua mula sa aking harapan at mukhang hindi naman niya narinig. Hindi ko alam ang isasagot. Kinurot ulit ako nito at sinabing gagawin niyang impyerno ang buhay ko at ang anak ko. Napatingin ako sa kanya. Damay ang anak ko? Pinigilan kong huwag maluha, Papa Dudut. Mabuti na lang at bumalik na kaagad si Peter. Tumabi ito sa akin at umalis na si Mrs. Carmen. Tinawag na ang kasambahay niya para magligpit na ng kinakainan naming lahat. Hindi pa tapos kumain ang anak ko noon at parang gustong magprotesta pero tinignan ko ito at umiling. Kaya naman wala nang nagawa pa ang anak ko kundi ang uminom na lamang ng tubig. Lumapit ako sa kanya at nilinisan ang kanyang mga kamay. Umakyat na rin si Peter after niyang maglinis ng mga kamay. Magsha-shower muna daw ito sa kwarto namin, sunod na lang ako ang sabi ko. Habang tinutulungan ko si Joshua na maglinis ng kamay at bibig, ay lumapit ako sa kasambahay nila at tinanong kung kumusta ba ang trato sa kanya ni Mrs. Carmen. Tumingin lang ito sa akin at hindi sumagot. Nagpatuloy na lang ito sa pag-aayos ng mga plato. Papa Dudut, nagtuloy-tuloy ang ginagawang kasamaan sa akin ni Mrs. Carmen. Mula sa mga pagmumura kapag nakikita ako nito, tatapakan ang mga paa ko at hihilahin ang buhok ko kapag nasasalubong ako nito sa kusina at walang nakakakita. Tiniis ko ang lahat ng mga ito. Hindi ko na rin siya matingnan sa mga mata dahil pakiramdam ko ay masusunog ako sa mga tingin niyang yon. Mabuti at hindi niya pinagdidiskitahan ng aking anak dahil hindi ko alam kung ano ang pwede kong magawa sa kanya kung sakaling may gawin itong masama sa anak ko. Tahimik ka na naman dyan. May problema ba ulit? Wala naman. Kilala kita. Di ka ba masaya dito? Masaya. Masaya kasi nandito ka, kasama kita. Yun naman pala eh. Bakit ganyan ka? Madalas nakatulala ka na parang laging takot. Wala. Naninibago pa rin siguro ako dito sa bahay. Alam mo yun, parang kuting na dinala sa ibang bahay. Natatakot na baka saktan siya. Di ka kuting at di kita sasaktan dito. Walang pwedeng malakit sa'yo dito. Huwag masyadong mag-isip ng ganyan, ha? Alam ko naman yun eh. Iba lang kasi yung pakiramdam talaga. Ayaw mo na, mawawala rin to. Masasanay din ako. Oo naman. Masasanay ka rin. Saka mag-aapat na buwan ka na rito. Kaya konting tiis na lang siguro, ha? Mukha namang masaya dito si Joshua eh. Tuwang-tuwa nga dito ang anak mong yun eh. Takbo ng takbo kung saan-saan. Mukhang giliw na giliw din sa kanya si mama. Kasi lagi niyang kinukurot ang matabang pisngi niya eh. Pero sana wag naman niyang diinan para hindi siya masaktan. Di naman siguro. Ganun naman tayo kapag nanggigigil, di ba? Kala natin nasasaktan na natin yung pinanggigigilan natin pero di naman pala. Ay. Oh, bakit? Wala. May problema eh. Wala. Kilala kita. Peter, paano kaya kung... Paano kung ano? Kung bumalik na lang kami ni Joshua sa amin. Ha? Bakit mo naman gagawin yun? Di ka ba masaya dito? Uulitin ko, masaya naman ako eh. Pero kasi
andito na kayo. Pamilya na tayo. Kung ano man yung pag-aalinlangan mo, baka pwedeng tanggalin mo na. Para naman di ako nag-iisip din ng iba, okay? Please? Okay. Sorry Loisa, nga pala, sa susunod na linggo may trip ako papuntang Davao. Kailangan ko kasing ayusin yung mga franchise namin doon dahil di pwede si Papa. May operasyon kasi siya sa puso next month. Kaya ngayon pa lang dapat mag-rest muna siya. Iiwan mo ko? Para namang iiwan na kita forever niyan eh. Hindi, babalik din ako. Gaano katagal? Mga 4 to 6 months siguro. Ang tagal nun! Mabilis na yun, ano ka ba? Saglit lang yun, promise, babawi ako sa'yo. Anong gagawin ko dito nun? Alam mo namang nag-resign na ako sa trabaho ko. Mabuburyong ako dito. Mag-iwan naman ako ng pera para makapasyal kayo ni Joshua eh. May internet naman. Pwede niyong gamitin yung sasakyan para pumunta sa parents mo. Doon na lang kaya muna kami ni Joshua habang wala ka. Wag na. Dito ka na lang para may kasama sina Mama at Papa. Sabi nga ni Mama gusto niya kayong makabanding ni Joshua. Kaya maganda na rin to para maging close kayo. Ha? Sinabi niya yun? Oh, bakit parang di ka makapaniwala dyan? Mabait naman si Mama. Promise, pag umalis ako dito, mas magiging close na kayo niyan. Baka pagbalik ko, parang kayo na yung mag-ina. Pero Peter... Wala nang pero. Sandaling panahon lang naman yun. Babalik din ako, promise. Saka lagi akong tatawag sa'yo. Video call sa gabi. Sige. Huwag ka na magtampo. Please? Hindi naman ako nagtatampo eh. Hindi ko lang alam ang gagawin dito kapag wala ka. Marami kang pwedeng gawin dito. Ayaw mo lang simulan. Pwede kang magpaturo ng gardening kay Mama, by the way. O kaya, mag-mall kayo. Iiwanan ko kayo ng pera at magpapadala ulit ako sa susunod. Peter, may sasabihin kasi sana ako eh. Ano yun? Wala. Nakalimutan ko na pala. Ito naman, pabitin. Halika nga rito. Mayakap, dali. Uy, ano ba? Mamaya biglang pumasok dito si Joshua. Hindi yan. Masarap na tulog nun. Talaga? Sumapit ang araw ng pag-alis ni Peter at sumapit na rin ang araw na 100% na ang kasamaan ni Mrs. Carmen. Hindi lang mura ang inabot ko dito o pasimpleng sabunot, bunggo at sipa. Madalas papadudot kapag nakikita ako nito ay dumudura na lamang itong bigla sa aking balikat at mukha. Tatawa ito na parang nakakatawa ang ginawa niyang yon. Walang nakakakita. Minsan pa habang nasa hardin ako at nagkakape ay bigla itong lumapit sa akin at tinapunan ng lupa ang kape ko. Nagulat ako, papadudot. Tumayo ako para umalis na pero sabi niya, tikmang ko raw ang kape ko. Hindi ko ginawa. Sinigawan niya ako kaya napilitan akong tumikim. Saka siya tumawa at sinabing utu-utu raw ako. Tumatawa itong bumalik sa paghahardin niya samantalang ako ay napatakbo pabalik sa kwarto. Bakit siya ganon sa akin? Anong problema niya? Bakit hindi na makatao ang ginagawa niya? Lumipas sa mga araw na wala si Peter at lumala ng lumala ang turing sa akin ni Mrs. Carmen. Nag-take advantage ito sa pag-alis ng kanyang anak at nakikita ng kasambahay nila ang ginagawa sa akin pero maski siya ay hindi rin umiimik. Malamang dahil sa takot nito kay Mrs. Carmen. Ang papa naman ni Peter ay bihira kong makitang lumabas ng kwarto. Hindi ito sumasabay sa pagkain pero sa tuwing nakikita ko nito ay hindi rin niya ako pinapansin. Akala mo ay hangin lang ako na dumaan. Sa ilang beses naming pagkakausap ni Peter ay panay ang pagkukumbinsi ko sa kanya na bumalik muna ako kina Mama. Pero ayaw niya. Hindi raw makakaganda sa dinadala ko na bumalik sa masikip na tirahan. Opo, papadudot. Buntis ako.
Bago umalis si Peter ay sinabi ko sa kanya at tuwang-tuwa ito, pero sabi ko sa kanya ay huwag munang ipaalam sa kahit na kanino. Ang sabi niya ay saka na lang daw sasabihin kapag bumalik na siya. Sana nga ay hindi pa halata gaano ang umbok ng tiyan ko noon. Mabuti na lang at payat ako. Pero papaano kung matuloy na ang 6 na buwan ni Peter sa Davao? Paano kung makita at mahalata na ni Mrs. Carmen ang tiyan ko? Ano ang magiging reaksyon nito? Panay na ang suot ko ng mga malalaki at maluluwang na shirts ni Peter para hindi mahalata ang tiyan ko. Mabuti na lang talaga, Papa Dudut, at hindi tumaba ang aking pisngi at banga daliri. Panay na rin ang iwas ko kay Mrs. Carmen dahil baka tiyan ko ang mapagdiskitahan niya. Pero hindi nga nangyari yon. Nang makita ko nitong suot ang damit ni Peter ay nagalit siya sa akin. Wala raw ba akong ibang damit at kailangang damit pa ng anak niya ang gamitin ko? Hindi daw bagay. Mukha pa rin daw akong basahan. Hindi na naman ako umimik noon at hinawakan ko ang aking tiyan kung sakaling may gawin ito ay makakaiwas man lang ang tiyan ko. Pero mukhang hindi ko na maitatago ang sikretong ito. Dahil isang araw ay nahuli niya ako. Bakit ka nagsusuka? Ano po, may mali lang po siguro ako nakain kanina. 6:00 pa lang ng umaga. Hindi pa tayo nag-aalmusal. Ang aga mo namang kumain. Siguro po yung nakain ko kagabi. Kumain ka kagabi? Hindi ba sabi ko wag kang kakain sa gabi? Masyado kang matakaw. Hindi po, Mrs. Carmen. Yung tirang chichirya lang yung nung huling magkasama kami ni Peter. Inubos ko lang po kasi baka masira lang sa kwarto. Alis na po ako. Buntis ka ba? Po? Bobo o bingi? Kunwari hindi narinig. Buntis ka ba? Mrs. Carmen. Pwede ba wag mo akong madaan-daan sa ganyang pagpapaawa? Ano? Buntis ka ba? Opo. Ipalaglag mo yan. Ano po? Ipalaglag mo yan, sabi ko. Bakit po? Kasi ayoko magkaapo na galing sa'yo. Hindi naman po kayo inaano ng magiging anak ko eh. Wala akong pakialam. Hanggat hindi pa yun humihinga dito sa mundo, kitlin mo na yung buhay niyan. Alam na po ni Peter na buntis ako. Talagang ginigigil mo ko eh. Tonta ka? Aray! Tama na po, Mrs. Carmen. Aalugin ko yung ulo mo na yan para matauhan ka na hindi ka bagay sa pamilya ko. Bisyosa ka masyado? Sino ka ba, ha? Gagawin ko po ang lahat. Huwag niyo lang po pakialaman na magiging anak namin ni Peter. Parang awa niyo na po. Lahat? Opo, lahat. Lahat po. Lumayas ka ngayon dito. Ay, teka. Hindi pala pwede dahil itatanong ka sa akin ni Peter kung nasaan kayo. Di kayo pwedeng mawala dito ng bastardo mong anak. Dito ka lang. Mrs. Carmen, please. Maging katulong ka dito. Habang wala ang kasambahay ko, pagsilbihan mo ko para may mapala naman ako sa pagpapalamon ko sa'yo. Opo. At pwede ba pagsabihan mo ang anak mo? Huwag masyadong masiba. Kung lumamon, akala mo 10 baboy? Pwe, palibhasa lumaki sa hirap yung anak mo. Kaya nung nakatikim ng masarap, umaabuso. Opo. Subukan mong sumuway at magsumbong kay Peter. Makikita mo. Tandaan mo, anak ko pa rin yun. Ako pa rin ang paniniwalaan niya dahil mas nakasama niya ako kesa sa'yo. Kaya subukan mo lang. Hindi po, Mrs. Carmen. Good. Umayos ka na dyan at maghanda ng almusal. At doon na nga nagsimula na ginawa akong alipin ni Mrs. Carmen. Nakita na ako ng tatay ni Peter na nagiging kasambahay na sa kanila pero parang wala itong pakialam at hindi man lang nagtatanong kung bakit ginagawa ko ang mga gawaing bahay. Iba talaga sila, Papa Dudut. Hindi ko alam kung bakit nila napapaniwalang mabuting tao sila kay Peter.
o sadyang sa akin lang nila ipinapakita ang kagaspangan ng ugali nila dahil may anak ako sa pagkadalaga. Hindi ko na rin inisip yan masyado dahil mas lalo lang akong nai-stress at nalulungkot. Ayaw ko namang maapektuhan ang magiging anak ko. Mula noong nag-leave ang kasambahay nila ay doon na kami ng anak ko natutulog sa maid's quarter. Doon kami muna daw para malapit sa kusina at madaling mautusan. Nagtatanong si Joshua kung bakit kami kailangang doon matulog. Mainit daw at masikip at wala pa nga ang toys niya doon. Ang sabi ko sa kanya ay pinapagawa ang kwarto namin kasi may mga binutas ang daga. Mukha naman itong naniwala sa akin. Minsan, nagtanong din ito kung bakit ako nagwawalis, naglalaba at naghuhugas ng plato. Ang sabi niya ay hindi ko naman daw yun ginagawa dati noong andun pa ang Daddy Peter niya. Ang sabi ko na lang ay nababagot kasi ako at walang magawa kaya naglilinis na rin ako ng bahay. Naniwala ulit ito. Hanggang kailan ba ako magsisinungaling sa anak ko? Ang tanging nagpapalakas na lang sa akin ngayon ay si Peter. Sa tuwing tumatawag ito ay gumagaan naman ang loob ko at nakakayanan ko ang lahat-lahat. Hello, Peter? Oh, Loisa, napatawag ka. Gabi na. Di ka pa ba matutulog niyan? Patulog na rin. Naisip ko lang kasing tumawag kasi miss na kita. Miss na rin kita kung alam mo lang. Gusto ko na nga hilahin yung mga araw sa kalendaryo para dumating na yung araw na makakauwi ako sa'yo eh. Gusto ko na kayo makasama ni na Joshua. Gusto ko na makita ang tiyan mo. Oh, huwag ka nang umiyak. Baka makasama sa'yo yun eh. Wala to, hayaan mo lang. Namimiss lang kasi kita eh. Mabilis na lang ang araw. Makakauwi na rin ako. Gagawin ko lahat matapos na ang mga trabaho ko dito. After nun, masasamahan na kita sa mga check-up mo. Oo nga pala, nakapagpa-check up ka na ba? Hindi pa eh. Ha? Bakit? Kasi marami akong ginagawa ngayon. Nagtatrabaho ka ba dyan sa bahay? Tatawagan ko si Mama. Sasabihin ko na sa kanya ang kalagayan mo para di ka na masyadong pagtrabahuin dyan. Baka kung ano pang mangyari sa baby natin eh. Wag! Wag mo nang tawagan ng mama mo. Hindi naman ako nagtatrabaho dito eh. Ang ibig ko sabihin yung kay Joshua. Yung hatid sundo ko siya sa school. Tapos syempre, inaasikaso ko siya lalo na sa mga assignments niya. Medyo nakakapagod nga lang talaga kasi lumalaki na talaga si Joshua eh. Mas lumalaki na rin tuloy yung responsibilidad ko sa kanya. Hayaan mo, pag andyan na ako, magtutulungan tayo. Konting tiis pa. Uuwi rin ako dyan. Hintayin mo lang ako. Di ka na mahihirapan pag uwi ko. Hindi na ako mahihirapan? Oo, kasama mo na ako nun eh. Di ko hayaang masaktan o mahirapan ka. Di ba yun naman ang promise ko sa'yo? Buhay Reyna ka lagi sa akin. I love you. I love you more. Uwi ka kagad ha? Yes, uuwi ako basta matapos lang lahat. Para sa inyo naman tong ginagawa ko eh. Kailangan ko magsipag para sa future nyo ni na Joshua. Ang swerte ko naman sa'yo. Thank you. Mas maswerte ako sa'yo. Ano ba yan? Nagtadrama na naman tayo. Alam mo namang ayoko ng ganito. O sige na, matulog ka na dyan. Huwag ka nagpupuyat. Alam mo namang di maganda yan sa buntis, okay? Bukas i-update kita sa schedule ko para di ka na mag-worry, okay? Okay. Good night. Good night. Peter, I love... Tahimik at pigil akong umiiyak nang matapos ang tawag namin ni Peter.
Hirap akong huminga sa pagpipigil kong umiyak dahil baka magising si Joshua. Pinagmasdan ko ang anak ko at kitang-kita ko itong nakasiksik sa gilid ng kama. Awang-awa ako sa kanya. Pawis na pawis ito dahil halos hindi na umabot sa kanya ang hangin mula sa maliit na electric fan ng kwartong yon. Maliit ang single bed na kama para sa aming dalawa, lalo na ngayong lumalaki na unti-unti ang tiyan ko. At mas lalong lumalaki ang katawan ni Joshua. Naisip ko tuloy na matulog na lang sa sahig para maging komportable na ang tulog ng anak ko. Naglatag ako ng kumot sa sahig at doon ay nahiga. Pasilip-silip na lang ako sa kama para ma-check kung maayos pa ang tulog ni Joshua. O baka biglang magising ito at hanapin akong bigla. Nag-isip ako ng irarason ko kung sakaling mang maabutan ako nitong natutulog sa sahig. Pwedeng dahil naiinitan ako sa kama o kaya ay namis kong humiga sa sahig. Ano kayang pwede kong irason na hindi siya magdadagdag pa ng isusunod na tanong? Habang nakahiga ako ay naiisip ko si Peter. Panay ang tingin ko sa kalendaryong nakasabit sa dingding ng kwarto. May 2 buwan pa bago umuwi si Peter. After noon ay magiging okay na ulit ang lahat. Siguro ay pasimple na lamang akong kakawawain ni Mrs. Carmen. Mas okay na yun sa akin kesa yung inaraw-araw niya akong sinasaktan at kinakawawa. Naluhan na lamang ako. Bakit ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Ngayon na nga lang ulit akong liligaya pagdating sa pag-ibig pero bakit parang kinokontra pa? Hindi ko ba deserve na maging masaya? Bakit lagi na lang may mali kapag nagmamahal ako? Hindi ba ako pwedeng mahalin at maging masaya nang walang ibang inaalala? Hindi ko na rin alam. Sana nga ay masabi sa akin kahit sa panaginip lang kung ano nga ba ang dapat kong gawin para matigil na tong nangyayari sa aking kamalasan sa pag-ibig. Sa mga sumunod na araw ay naging ganun pa rin ang trato sa akin ni Mrs. Carmen. Minsan nagpaalam ako sa kanya para magpa-check up dahil hinahanap ni Peter ang form ng proof na nagpa-check up nga ako. Nagwo-worry na kasi ito sa akin, pero noong magpaalam ako sa kanya ay tumawa lamang ito at sinipa ang legs ko. Napaupo ako noon. Marami pa raw gagawin sa bahay, bakit hindi yun muna ang unahin ko kesa magpa-check up? Sinabi ko sa kanya na hinahanap kasi ni Peter ang check-up form pero ang sabi niya ay gagawa siya ng paraan. Mampipeke na lang daw. Hindi ako sumagot, Papa Dudut. Pupunta na sana akong muli sa kusina pero nagsalita ito. Huwag ko na raw masyadong alagaan ang dinadala ko kasi pinagdarasal naman daw niya sa Panginoon na mamatay ang anak ko. Doon ay para akong binuhusan ng malamig na tubig, Papa Dudut. Tao ba talaga ang kaharap ko? Bakit nagagawa niyang magsalita ng ganon? Apo niya ang dinadala ko. Hindi man niya ako tanggap pero nabuo ang batang ito sa tulong ng anak niyang si Peter. Ganon na ba siya kamuhi sa akin? Pinigil ko ang sarili ko na magsalita pa. Ayoko na ng gulo. Pagod na ang katawan ko at sobra na ang panghihina ko. Gutom na ako pero hindi ako pwedeng kumain hanggat hindi pa natatapos lahat ng gawain sa bahay. Kahit ang anak kong si Joshua ay pumasok sa school na hindi man lang kumakain. Awang-awa ako noon dahil minsan ay pinatawag ako ng teacher niya dahil nang hablot daw ng pagkain sa kaklase niya. Kinausap ko ang anak ko at tinanong ko kung bakit ganon ang ginawa niya. Umiiyak lang ito at nagsorry. Gutom na daw kasi siya. Nakiusap pa siya sa akin na kahit kanin lang ay pabaunan ko siya. Hihingi na lang daw siya ng asin sa kantin nila. Durog na durog ang pusong ina ko sa mga sinabi ng anak ko pero wala akong magawa. Pati siya ay nadadamay na sa problema ni Mrs. Carmen sa akin. Hindi ko na alam kung makakayanan ko pa ito, lalo na kung anak ko na ang nahihirapan.
Isang araw habang nagpapaligo ako ng alagang aso ni Mrs. Carmen ay nagulat na lamang ako nang marinig ko ang palahaw na iyak ni Joshua. Napatakbo ako sa kinaroroonan niya at nakita kong hila-hila ni Mrs. Carmen ang braso niya. Hinila ko ang anak ko sa kanya. Iyak ng iyak ang anak ko. Pati ako ay napaiyak na rin. Tinanong ko kung ano ang nangyayari. Galit na galit si Mrs. Carmen at sinabing nagnakaw daw ng pagkain si Joshua sa ref. Kinuha nito ang isang monay doon. Naalala ko pa ang monay na yon. Pasira na yon. Ang sabi ko ay itatapon ko na yon dati pero huwag daw kasi ipapakain pa raw sa amin kapag wala nang may pakain sa amin. Pati ba naman yon ay ipagdadamot pa niya? Humingi na lamang ako ng tawad. Kunwari ay pinagalitan ko ang aking anak para makita ni Mrs. Carmen na hindi ko siya kinakampihan. Para hindi na lumala ang galit nito. Sinigawan at tinulak pa kami ni Mrs. Carmen bago siya umalis ng bahay. Minura kami at sinabing mga patay gutom daw kami. Hinampas pa niya ang kanyang shoulder bag sa ulo ng anak ko. Umiyak tuloy lalo si Joshua. Nagugutom lang naman ako, Mama. Hindi ba kasi ako kumakain? Kaya kinuha ko yung tinapay sa ref. Tapos, bigla pong dumating si Mrs. Carmen. Nahuli niya ako. Sorry anak ha. Wala daw kasing pagkain ngayon eh. Kaya mamaya pa tayo kakain. Pero Mama, kumain naman sila kanina eh. Hindi naman tayo sumuboy. Ang dami kasing ginawa ni Mama. Taka na. Pag may padala si Daddy Peter, bibili tayo ng maraming pagkain. Huwag ka nang umiyak ha. Ano bang masakit sa'yo? Ito, Mama, oh. Masakit ang braso ko kasi kinurot niya. Dumudugo nga po. Tapos, masakit bato ko kasi inampas po niya ako ng kamay niya dito. Dumudugo ang braso mo? Sandali ha, kukuha lang ako ng tissue. Huwag mo ko iwan, Mama. Baka balikan ako ni Mrs. Carmen. Umalis na siya. Please, Mama. Okay. Halika na sa kwarto. Matulog ka muna ha. Tatapusin ko muna yung ginagawa ko. Tapos, sasamahan kita, okay? Di ba tayo kakain, Mama? Anong oras po tayo kakain? Mamaya anak, promise. Gagawa ako ng paraan, ha? Oh, saan ka pupunta? Pwede ko ba kunin yung monay sa basurahan, Mama? Kahit yun na lang po. Anak, madumi na yun eh. Okay lang yan, Mama. Gutom na kasi ako talaga, Mama. Oo, sige. Kunin mo na. Ito, Mama, oh. Hati na tayo. Alam ko, di ka pa kumakain. Anak, okay lang. Sige na, kainin mo na yan. Pero akin na muna. At ipapagpag muna ni Mama, ha? Sige po, Mama. Ma? Ano yun, anak? Sorry, Ma, kasi nagnakaw po ako. Bad po yun, alam ko po. Okay lang, anak. Hindi mo kasalanan yun. Oh, ito na yung tinapay mo. Pumasok ka muna dun sa kwarto, ha? Wait mo ko dun. Okay po, Mama. Matapos ang insidenteng yon ay hindi ko na pinaalis sa tabi ko si Joshua. Alam kong mali ang nagawa niyang kumuha na lang ng pagkain pero bata ito. Anong alam niya? Ang alam lang niya ay gutom siya at kailangan niyang kumain. Masama ba yon?
Pakiramdam ko ay wala akong kwentang ina ng time na yon dahil hindi ko man lang maprotektahan o nadepensahan ang anak ko kay Mrs. Carmen. Pero ano bang magagawa ko? Napapaikot niya ako sa mga palad niya. Dati, ang akala ko kung mananahimik ako ay hindi nalalala ang sitwasyon. Pero mukhang nagkakamali ako. Ang tanging nakita ko na lang na solusyon para hindi siya pag-initan ay ang isama siya lagi kung saan mang parte ako ng bahay nandon. Kahit magtaka pa o maburyong, dapat kasama niya ako. Pero mali na naman ako dahil mas lalo pa siyang pinag-initan ni Mrs. Carmen nang makitang panay ang sunod nito sa akin. Sinigawan niya si Joshua at sinabing aso daw ba siya para sumunod ng sumunod sa palda ko. Nanginginig noon ang anak ko dahil akmang hihilahin sana nito ang buhok ng anak ko pero humarang ako kaya tiyan ko ang natamaan niya. Nasaktan ako noon. Nag-alala, napaupo at sinapo ko ang aking tiyan. Nagtungo ako sa CR para i-check kung dinugo ako. Nang makita kong ayos pa naman ako at nawala kahit papaano ang sakit ay lumabas ako ng CR. Nandun si Joshua. Naghihintay sa akin at patuloy pa rin ang panginginig. Awang-awa ako sa kanya. Niyakap at nagsorry ako. Hindi niya dapat nai-experience ito kung hindi dahil sa akin. Kaya naman kinabukasan ay inayos ko na ang dapat ayusin. Mama, bakit niyo po nilalagay ang damit ko sa bag? Saan ako pupunta? Anak, namimiss ka na raw kasi ni na lolo at lola mo eh. Gusto ka raw nila makita. Miss ko na rin po sila. Gusto ko na nga rin po sila makasama eh. Sasabihin ko pong ginagawa ni Mrs. Carmen sa akin, Mama. Ay naku anak, yan ang wag mo gagawin ha. Mag-promise ka na hindi mo isusumbong yun, okay? Pero bad po siya, Mama eh. Dapat isumbong ang ganun. Anak, kasi baka mag-away-away sila. Ayaw natin ng gulo, di ba? O mag-promise ka na hindi ka magsusumbong. Promise? Sige po. Good boy. Sige, pakikuha mo na yung isang sapatos mo doon at ipa-plastic ko na yan. Ikaw Mama, hindi ka ba sasama sa akin? Hindi eh. Kailangan kasi nandito ako. Pero susubukan kong dumalaw doon kapag wala na akong ginagawa dito, ha? Ayoko, Mama! Kung di ka sasama, di na rin ako pupunta. Kailangan mo ako dito. Baka saktan ka ni Mrs. Carmen. Hindi, anak. Kaya ni Mama ang sarili niya, okay? Kailangan mo nang pumunta kina lolo at lola, ha? Please, huwag na makipagtalo kay Mama. Ayoko, Mama, please. Gusto ko kasama kita. Anak naman, makinig ka kay Mama. Dahil ba to sinagnakaw ako ng tinapay, Mama? Hindi ka naman naulitin yun eh. Promise ko yan sa'yo. Itutulog ko na lang gutom ko tulad ng sabi mo. Mawala ako idala kina lolo at lola. Gusto kita kasama, Mama. Please, Mama. Anak. Hindi na ako magre-reklamo kung wala akong pagkain, Mama. Okay lang ako, Mama. Di na rin ako susunod-sunod sa'yo. Dito lang ako sa kwarto para di na magalit si Mrs. Carmen sa'yo, Mama. Please, Mama. Anak naman eh. Sandali lang anak ha. O, dyan ka lang muna. Tumatawag ang Daddy Peter mo sandali. Ha? Sandali lang to. Mama. Peter, hello? Kumusta? Hello, Loisa. Kanina pa akong umaga tumatawag Bakit di mo sinasagot? Ano kasi, naglaba ko ng damit ni Joshua. Ipalaba mo sa kasambahay. Ay, hindi na. Konti lang naman yun. Yan ka na naman eh. O bakit ka napatawag? Good news! Mapapaaga ang uwi ko! Next month na!
2 weeks na lang magkikita na tayo. Maagang natapos ang lahat. Grabe, sobrang excited na ako. Talaga ba? Oh, bakit parang umiiyak ka? Okay ka lang? Sinisipon kasi ako. Alam mo naman ang mga buntis, madaling magkasakit. Pa-check up ka please. Oh yes, nakasunod na yan sa mga gagawin ko. Good. Pag uwi ko, ako na mismo ang sasama sa'yo sa mga check-up mo. Kasama natin si Joshua para may part siya sa pagbubuntis mo. Oo nga pala. Nabili ko na yung toy car na gusto ni Joshua. Kausapin ko siya, please. Tulog siya eh. Mamaya sasabihin ko.